So what's up sa inyo mga kaboy, and for today's video ay maglilinis tayo ng rep tub na paglalagyan ng ating breeders ng ABT, tsaka papasilip ko sa inyo yung ating bagong backyard dun sa baba. So let's go. So, mga kaboy, yung ililipat natin dun sa ref tub na mga breeders ng ating ABT. So ayan, mapapansin nyo ay ribbon type yung dalawang female natin, tsaka yung male is non-ribbon. So yan yung ililipat natin doon. So magpaparami tayo ng mga ABT, ribbon type, tsaka non-ribbon. So meron tayo dito panibagong beta naman. So meron tayong crown tail. So yan, meron tayong crown tail na beta. So magtatanggal na tayo ng tubig doon sa ating maliit na ref tub. So magagamit tayo ng siphon, guys. So ayan, ito yung ginagamit ko pag nagtatanggal ako ng tubig sa mga tanks, ref tub, tsaka sa mga balde. So ito yung ginagamit ko. So may nabibili nito sa Shopee, Lazada, meron din sa mga pet shop. So yun, mura lang yung ganito, guys. So let's go, magtanggal na tayo ng tubig. So, dito ako magta-transfer ng ABT natin na ribbon type. So pati yung mga nandito is to-transfer natin dito. Tapos kukuha tayo ng male na ABT doon, albino blue topaz. Kukuha tayo doon, tapos ilalagay natin dito. So mag-outcross tayo ng ABT. So tara, linis na tayo ng ref tub. So ayan mga kaboy, so malinis na yung ating ref tub na paglalagyan ng ating mga ABT. So magdadagdag tayo ng isang baldeng tubig dito. So meron ako nakahanda dyan na balde na may tubig. So ayun, lagyan na natin ng tubig. Tapos mga kaboy is maglalagay tayo ng mga plants. So itong plants is kabomba. So lalagay natin to para may pagtaguan yung mga fry natin. So lagay lang natin to ng maayos. Meron tayong dalawang natanim na kabomba plants. So ito yung magsisilbing taguan ng mga fry natin para hindi sila kainin ng mga magulang nila or mga breeders natin. Tapos ito is hindi na natin ito ilalagay dito sa ref tub. So doon to sa kabila. So ayan, mapapansin nyo meron ng plants. So huhuli na natin yung ating breeders na ABT. Yung yung ABT natin dito kasi mga kaboy is buntis na. Kaya napag-isipan ko na ilipat na yung breeders natin doon sa ref tub para naman makabuelo yung natin, mga gapi. So para doon sila dumami at makapadami tayo ng mga ABT, ribbon type and non-ribbon. So next natin na i-breed naman is yung AFR. So naghahanap pa ako ng male na quality na AFR natin na para i-outcross dito sa AFR na female natin. So ayan, ito naman yung susunod natin. Maghahanap tayo ng paglalagyan nito ng HB blue or half black blue. So meron tayo ditong trio. So yun, magpapadami ulit tayo ng mga gapi. So ngayon ay huhuli natin yung ABT breeder natin. So yun. So ayan, nahuli na natin yung ililipat natin dun sa ref tub. So ayan, mapapansin nyo yung female natin is meron ng black sa belly nila. So sa tingin ko is ready to drop na yan. Yan, kaya ililipat na natin to dun. So tara na. So syempre mga kaboy, bago natin to ilipat dun sa ating ref tub, kasi bago yung tubig dun, i-acclimate muna natin to ng 10 to 15 minutes para naman hindi ma-water shock yung ating mga isda. So tatandaan nyo yun mga kaboy.
So ayan, yung sabi ko sa inyo is acclimate muna natin to. Then manghuhuli pa tayo ng male na ABT. So doon sa kabilang ref tub. A few moments later. So yun, sad to say mga kaboy is wala yung ating, so nawawala yung ating ABT male. So sa tingin ko is nakuha na naman. So meron kasi ditong pumunta mga buyers. So yun. So minawala akong dalawang beta tsaka isang ABT. So yun yung pinakapangit na gawain ng mga ibang buyers natin. So nangunguha ng isda na hindi nagpapaalam. Ano lang yung i-transfer natin dito sa ref tub. So itong mga ABT na fry. So ito yung mga anak ng first batch, anak nito. So linagay ko dito. So mapapansin nyo isa yan. Malalaki na sila. Mga semi-breeders na. So yun. Kaya ililipat na natin to dito. So tara. 12 seconds later. So hindi ko na linahat yung paghuli doon sa ating ABT. So yan, meron lang ako na piling 4 na pirasong ABT fry or semi-breeder. So yan, natin to, isasama natin to doon sa ating breeders. So sa tingin ko pwede na tong manak. So yung isa dito is meron ng itim sa belly niya. So pwede na tong mag-drop. Sa mga ganitong size na gapi guys, pwede na yan mag-drop na mga 5 or ay mga 2 to 5 pieces na fry. So yun. Kaya napakadali magparami ng gapi fish. So acclimate muna natin to ng 10 to 15 minutes. So balikan ko kayo guys. So habang naghihintay tayo mga kaboy doon sa ating pag-acclimate sa ABT, so papasilip ko muna sa inyo yung ating panibagong setup doon sa ating outdoor backyard. So outdoor backyard natin. Ito na yung ating panibagong setup dito sa ating outdoor backyard. So nandito is yung female natin ng YKC. Tsaka dito YKC din yung nandito, trio. Ayan, meron tayong mga balloon platy, tsaka swordtail, meron tayong mga swordtail. Tapos linagay ko dito yung trio na koi gapi natin. So dito ko paparamihin yung ibang koi gapi natin. Tapos meron tayo ditong ginugroom na ang tawag dyan, Tiger Galaxy Bluetail. Tapos dito meron tayong tilapia, hammerhead, tsaka pako. Tapos dito yung pinaproject kong EBM tsaka albino blue tapas. So ayan, ito yung ko lang setup, bagong setup dito sa ating backyard. So yun po yun mga kaboy. So nasilip nyo na or nakita nyo na yung ating bagong backyard. So meron tayong dalawang backyard. So meron dito sa taas at meron din doon sa ating ground floor. So yung nandito sa taas is yung mga binibigyan ko talaga ng atensyon, yung mga gapi natin na gustong paramihin, yung mga beta, yun. Tapos yung mga danyos natin, yung na tatlong isda yung nandito sa ating backyard na nasa taas. Yung doon naman sa baba is yung natin, gustong paramihin. So nandun yung ibang platy natin, mga balloon platy. Tapos meron pa pala ako doon ng swordtail. Tapos kuhaku, red eye swordtail. So doon ko muna sila linagay kasi gusto kong magparami doon muna sila sa isang rep tub. So bale meron akong 8 rep tubs. So kung mapapansin nyo. So yun, lahat yun may mga laman na isda. At saka nag-project na din ako ng bagong strain. So di ko lang alam kung maging success yung pag-breed natin ng bagong strain. So tig-try kong i-cross yung ating EBM tsaka albino blue tapas. So yun. So titignan na natin yung na-acclimate natin na ABT breeders at saka yung ating semi breeders. So tara. Yan, so pag natapos na yung acclimation time nyo is pwede nyo na itong pakawalan mga kaboy. Ganyan lang, dahan-dahan lang. Itong dito. So ayan. So titignan natin or mag-update na lang ako kung mag-produce na sila ng mga fries. So yun. So dito ko na lang tatapusin yung video mga kaboy, and thank you sa ating mga
solid supporters, and kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel is mag-subscribe na kayo para updated kayo sa ating ina-upload ng mga video. So meron din tayong FB page. So yan, Josh Aquatic. So pwede nyo din yan i-follow. At dun din ako nag-upload ng mga videos at minsan ay nagpaparapol din ako ng libre. So yun. So goodbye.